everyone! Welcome back dito sa aking channel and today's vlog. Grabe, may bagong loan up na naman mga beshes na i-share ko sa inyo and nakakaloka. Sa loan up na ito daw ay pwedeng makahiram ng 84,000, diba? So okay kaya ito? Grabe ha, kung 84,000 yung pwedeng mautang, ang ganda pala. So kung marami kang utang sa iba't ibang loan app, then pwede palang umutang dito ng hanggang 84,000 pesos, then bayaran lahat yung mga pinagkakautangan. Tapos dito na lang magbabayad. Kung totoo talaga na pwedeng makahiram ng hanggang 84,000 pesos sa loan app na ito. And meron pang nakalagay ng hanggang 180 days or halos nasa 5 to 6 months na long terms, diba? Interest rate lang ay 0.04% per day. Pero kasi mga beshes, itong 0.04% per day, kahit sabihin natin na, diba, na mababa yung 0.04%. Pero kasi kapag i-multiply mo ito ng ilang araw, kunwari 7 days, diba, 10 days, medyo malaki pa rin. Pero kasi, kung dito tayo magbe-base sa pambungad nga ng loan up na ito na hanggang 84,000 pesos yung pwedeng mautang, may hanggang 6 months na loan terms, edi okay sana, di ba? Maganda sana utangan. Kaya nga, isang loan up na naman itong bubusisihin natin and napakabago talaga yung loan up na ito. Sana mapanood nyo yung buong video ha, para di ba magkaroon lang din kayo ng idea. Pero bago ang lahat mga beshes ko ha, kung ngayon ka lang dito sa aking channel, meron po akong good news sa inyo kasi every video or bawat video nga na ina-upload natin, ako po ay nagpapag-giveaways hanggang 10,000 pesos. Akalain mo yon, maaring magbigay ako ng tigwa 1,000 pesos, tigwa 500, 200 or 100 pesos. So, bali ang kailangan nyo lang gawin mga beshies, i-comment nga kung ano yung napanood mo, syempre i-like yung video at i-share nyo sana yung video natin. So, mamimili po ako via YouTube comment picker sa mga comment nga na makikita natin sa video na ito. And, ayun, i-announce ko via sa aking Facebook page na yan na Insta review pa rin kung sino yung mabibigyan po natin ng ating pag-giveaways nga po na pang-ulam, diba? Or pang-load. So, subscribe, comment, and share. If declined sa bank and other loan apps, pwede niyong subukan yung ibang options. See the link sa comment section below. Disclaimer, try or apply at your own risk. Here nga, peso flow itong pag-uusapan natin. So, once na-open nga natin itong app, ayan, apply anytime, quick approval daw, clear fees, and data encryption. At ito na nga yung sinasabi ko kanina ha, na hanggang 84,000 pesos daw yung pwedeng mahiram. May long terms nga hanggang 180 days or 6 months. Kung ito talaga yung pagbasehan natin, di ba? Parang okay siya. Pero okay ba talaga? So, ayan, meron pang nakalagay na large loan amount daw, or malaki yung pwedeng mahiram daw sa loan app na ito, di ba? So, i-check natin kung malaki nga ba talaga, kung pwede ba hanggang 84,000 pesos, lalong-lalo kapag first time natin nga na umutang. So, same with other loan app, ito mga beshes ko ha. Kailangan nating maglagay ng ating valid mobile number. Ayan, then pagkatap mo ng send OTP, may matatanggap ka na one-time password. So, pagkalagay ko ng one-time password, ayan, lumabas ulit itong loan amount na hanggang 84,000 pesos daw. And pagkatap ko ng apply now, akalain mo mga beshies, wala akong ibang sinagutan. Hindi ako nagsagot ng personal information like yung kumpletong pangalan, yung address. Hindi rin po ako nag-upload dito ng isang valid government ID. Hindi rin po ako nag-selfie para sa facial verification. And then agad-agad dito na ako sa last part ng aking loan application daw, na kung saan yung 84,000 pesos ay naging 2,000 pesos. Pero bago yun mga beshes, meron akong napansin dito sa loan app na ito. Kasi diba ang pangalan ng loan app na ito ay Peso Flow. So by the way, dinownload ko pala itong Peso Flow sa App Store. Okay? Pero dito sa dulo ng aking loan application, kung mapapansin nyo, mabilis pera pala. So, nakakaloka. And yung 84,000 pesos na pwede kong mahiram sa loan app na ito daw or yung pambungad ng loan app na ito ay naging 2,000 pesos lang. And yung interest rate naman, 0.04%, diba yung pambungad ng loan app na ito. Pero ngayon, sa dulo na naman ng aking loan application, naging 0.5%. So, kung mapapansin nyo, 2,000 nga lang mga beshes yung naaprubahan. Diyos
Ko, ano ba to? 2,000 pesos nga lang yung naaprubahan. Tapos ang matatanggap ko lang ay 1,200. Ayan, disbursal amount, 1,200 lang. Kasi nga, meron itong processing fee na 667, total interest fee na 13 pesos, at a risk control service fee na 120 pesos. So, napakalaki po itong mga beses ko ha. Sa 800, agad mga beses, 800 yung ikakaltas ng mabilis pera doon sa 2,000 pesos na maaprubahan sa aking loan application nga. Then, yung matitira na 1,200, yun lang yung i-disburse nila. At within 7 days mga beses, kailangan kong magbayad ng 2,000 pesos. Diba? So, nakakaloka yung loan up nito. Ayan, 7 days kasi yung nakalagay. So, payment due date ko ay sa December 2. So, nakakaloka na naman yung loan up na ito. And then nga po, repayment, kung mapapansin niyo dyan sa baba, kailangan nating magbayad ng 2,000 pesos. Kahit ang natanggap na nga lang, or ang matatanggap nga lang ay 1,200. So, isang loan up na naman mga beses ko na hindi ko nire-recommend sa inyo, okay? Isang loan up na hindi siya maaasahan kapag kailangan natin ng extra cash para nga sa mga pang-emergency na pangangailangan dahil meron itong matataas na charges, na fees, na ikakaltas. So, hindi po natin matatanggap ng buo yung 2,000 pesos. And instead nga na makatulong yung loan up na ito sa atin, ay talagang hindi. Kasi mas lalo pa tayong ilulubog sa utang. Okay? So, please lang kung binabalak nyo or nakita nyo yung odds nito or may nakita kayong odds ng peso flow, pero mabilis pera pala, ay huwag nyo nang subukan. Ako na yung nagsasabi sa inyo kasi malulubog lang kayo sa utang. Dahil nga sa mataas na fees at syempre maliban pa dun mga beshies, hindi lang sa malulubog sa utang pero grabe talaga yung stress na ma-experience nyo kapag sa loan app kayo umutang sa iba't ibang loan app na makikita sa Google Play Store and sa App Store. Hindi ko naman sinasabi na lahat talaga mga beshies. May mga loan app naman na medyo okay siya utangan like Tala. Ayan, like Sibilis, okay? Pero kasi kung ganito na napakataas yung mga fees ay huwag ka nang umasa na pagdating sa collector nila talagang may hindi maganda or hindi talaga maganda yung maging experience nyo kapag mga loan shark yung inuutangan nyo, okay? By the way, wala naman akong na-experience na hindi maganda pa dito sa Mabilis Pera kasi syempre ngayon lang ako nag-apply. So, tignan natin kung ano nga ba yung possible na ma-experience ko once na mag-post yung account ko dito. So, by the way, hindi ko nga nire-recommend yung loan app na ito dahil napakataas yung charges at napaka-short term lang. And kung sakali meron na sa inyong nakapag-try ng umutang dito sa Mabilis Pera or sa Peso Flow, and then meron kayong na-encounter doon sa collector nila, for example, nag-post due yung loan application nyo, ano yung mga na-encounter nyo nga, ano yung mga na-experience nyo sa mga collector nila, diba? Sana i-comment nyo po yan para mabigyan nga po natin ng babala yung mga bago pa lang sa mga ganitong pautangan online at magkaroon lang din sila ng idea kung ano yung possible na ma-experience nila once na nag-post due nga ang kanilang loan application. Okay? So, yan lang mga beshies. Anyway, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din po yung video at huwag nyo pong kalimutan na i-share. So, ayun nga po mga beshies, option nyo pa rin kung gusto nyo utangan ito or hindi. Thank you guys and see you sa aking next vlog. Bye-bye!